10 pag-uugali na kalaban mo sa pagninegosyo. Kung iniisip mo na ang pinakamalaking kalaban mo sa pagninegosyo ay kompetensya o kakulangan sa puhunan, diyan ka nagkakamali. Minsan, ang pinakamalupit mong kalaban ay hindi nakikita dahil nasa pag-uugali mo to kasi nasa loob siya ng utak mo. At kung gusto mong malaman kung ano yung 10 ugali na meron ka kung may negosyo ka, tapusin mo ang video na to kasi kapag nalaman mo yung 10 to, baka ma-realize mo na ikaw pala ang humahadlang sa sarili mong negosyo. Naniniwala ako na bago ka lumaban sa labas, sa market, sa competitors, sa presyo ng produkto, kailangan mo munang talunin yung ugali at mindset na posibleng sumira sa negosyo mo. Kasi kung gaano ka kagaling sa strategy, kung may mali naman sa attitude mo, wala ring mangyayari. Unang ugali na pwedeng sumira sa negosyo mo ay katamaran. Alam mo yung tipong gusto mong mag-extend ng tulog kaysa magbukas ng tindahan mo ng maaga o sa tamang oras, hindi mo ginagawa dahil tamad ka. Tinatamad ka. Sa totoo lang, kaya mong gumising ng maaga, kaya mong tumayo ng maaga, pero dahil sa katamaran mo at umaasta kang deserve mo ang pahinga, nakakalimutan mong mag-focus sa negosyo mo. At ang katamarang to ay yung magdadala sa pagkabagsak ng negosyo mo. Minsan hindi lang pera yung dahilan bakit hindi lumalago yung negosyo natin. Tayo rin mismo. Kasi kung lagi tayong late magbukas, isipin mo, ilang customer ang dumaan at hindi na bumabalik kasi sarado pa tayo. Ang negosyo ay parang halaman. Kapag hindi mo dinidiligan araw-araw, unti-unti siyang malalanta. At kung lagi kang tamad, walang consistency, paano mo aasahang lalaki to? Kahit gaano kaganda ang produkto mo, kung hindi mo naman binubuksan sa tamang oras, wala rin. Practical tip para malabanan mo ang katamaran na yan, gumawa ng routine na hindi na kailangan ng motivation para gumalaw. Yung tipong automatic gising ka, yung mag-aayos at magbubukas ng tindahan. Kasi sa negosyo, wala pang yung mayaman na consistent sa katamaran. Pero maraming umaasenso sa consistent ng sipag. Kung tamad ka ngayon, galaw-galaw na. Sipagan pa natin para lumago yung negosyo natin. Kaya kung ayaw mong lumubog o mawala ng bigla-bigla yung negosyo mo, ugaliin mong sipagin. Isang ugaling kalaban mo sa pagninegosyo ay yung mainipin. May mga negosyante na kasisimula pa lang, gusto agad may branch sa buong Pilipinas. Wala pang isang buwan, to agad milyonaryo. Ang problema, kapag hindi ka agad nakikita ang resulta, sumusuko na. Kung ganyan ang mindset mo, para ka nagtanim ng buto, na akala mo bukas, may puno na, may bunga na. Hindi ganun ang negosyo. Kahit instant noodles nga kailangan pa rin na 3 minuto para maluto. Kung tatanggalin mo sa kaldero ng hilaw pa, malamang sira. Practical tip, mag-set ka ng realistic goal kada buwan. Halimbawa, ngayong buwan, dagdagan mo ng 20% ang benta. Sa susunod na buwan, doble. Step by step hanggang maging solid yung foundation ng negosyo mo. Kapag sanay ka sa dahan-dahan at tuloy-tuloy na proseso, mas matibay ang negosyo mo. Mas maganda yung mabagal pero sigurado. Kaysa naman sa mabilis pero ilang buwan lang, wala ka ng negosyo. Huwag ka mainip, darating din yung hinihintay mo. Tiyaga-tiyaga lang. Ugaling kalaban mo sa pagninegosyo ay takot sa risk. Alam mo yung tipong lagi ka na lang dadalawang isip. May ideya ka na maganda pero inuuna mo yung posibleng pwedeng mali hanggang sa hindi mo na ginagawa. Minsan hindi hadlang yung kakulangan sa pera o skills, kundi yung sobrang takot nating magkamali. Pero sa negosyo, normal na may uncertainty. Kung palagi ka naka-safe mode, paano mo malalaman kung ubra ba yung idea mo? Lahat ng kilalang negosyante dumaan sa risk. Hindi sila yumaman dahil lagi silang sigurado. Yumaman sila dahil handa silang subukan, simulan, at matuto. Kahit may pagkakataong pumalpak, hindi sila natatakot. Ulit-ulit, try and try. Hindi sila natatakot mag-risk kasi alam nila matutumbok din nila ang tagumpay. Practical tip, di mo naman kailangan sumabak ng todo. Pwede mong gawin muna maliit. Test muna bago mo ilabas. Example, imbis na mag-invest ka kagad ng 3 branches, subukan mo muna sa isang booth. Tignan mo muna kung paano tatanggapin ng market mo. Tignan mo muna kung magpipit yung product mo dun sa market na pagsisilbihan mo. Tapos saka ka mag-expand. Kapag natutunan mo mag-take ng calculated risk, mas lalaki yung chance na mag-grow yung business mo. Tandaan mo to, walang yumayaman na buong buhay naka-safe mode lang. Takot ka mag-risk, pwedeng unti-unti lang para maging calculated yung sugal na gagawin. Pang-apat na ugaling kalaban mo sa pagninegosyo ay inggitera
o enggitero. May mga negosyante na imbis na mag-isip ng sarili nilang style, design o produkto, ang ginagawa, ginagaya nila yung nakikita nilang trending. At oo, minsan gumagana sa umpisa. Pero tandaan mo, kapag kopya lang ang ginawa mo, laging may original na kikilalanin kaysa sa'yo. Ang problema kapag puro gaya, nawawala yung identity ng negosyo mo. Wala kang sariling kwento na pwede mong ikwento sa mga customer mo. At kapag dumating yung araw na yung ginaya mo, nagbago ng strategy, mawawala ka kasi wala kang sariling direksyon. Practical tip, imbis na ubusin mo yung energy mo, kakatingin sa negosyo ng iba, gamitin mo yan para pagandahin at palakihin yung brand mo. Gawin mong unique yung serbisyo o yung produkto mo. Yung tipong kahit walang logo, makikilala ka ng tao. Ikaw yung gagayahin ng iba. Mas maganda ikaw yung tinitignan bilang inspirasyon ng iba kaysa isa ka sa libo-libong nangongopya. Kaya tandaan mo, mag-ingat sa kokopyahin. Okay lang mangopya, pero dapat may sarili kang identity. May sarili kang pagkakakilanlan. Yung negosyo mo dapat unique. Nangopya ka, dapat mas magaling ka pa. Isang kalaban na ugali sa pagninegosyo ay walang disiplina sa pera. Maraming negosyante ang nahihirapan hindi dahil mahina ang benta, kundi dahil mahina sa pag-handle ng pera. Yung tipong kakasweldo pa lang ng negosyo mo, diretso na kagad sa luho. Bagong cellphone, bagong sapatos, bagong damit, bagong sasakyan, bagong motor. Paano palalaki ang negosyo mo kung ubus lagi ang kita bago pa to umikot? Ang pera ng negosyo ay parang binhi. Kung uubusin mo lahat, wala kang maitatanim sa susunod na ani. At kung ang mindset mo, kikitain ko yan bukas, darating yung araw, wala nang bukas para kitain pa. Kaya practical tip, ihiwalay mo yung personal money at business fund. Yung kinikita ng negosyo, ibalik mo muna sa negosyo hanggat di pa lumalaki. Magbigay ka lang ng sweldo para sa sarili mo. At iwasan mong galawin yung operating capital. Bakit? Hindi mo makikitang lumalaki ang negosyo mo kung ubus lagi ang kita. Disiplina sa pera ang susi para hindi ka lang basta kumita, kundi para tuloy-tuloy tayong umasenso. Sa pangkalabang ugali natin sa pagnenegosyo ay kakampi ng negatibo. Minsan, hindi mo namamalayan ang pinakamalaking kalaban natin sa negosyo o hadlang sa ating negosyo ay yung mga nakapaligid sa'yo. Yung tipong kahit anong plano mo, lagi nilang sagot, hindi yan uubra. O sayang lang oras mo dyan. Kung lagi kang nakikinig sa ganyang klaseng tao, mapapansin mo, unti-unti ka rin nawawalan ng gana. Para ka may angkor na nakatali sa paa. Kahit gusto mong sumulong, hinihila ka nila pa ibaba. Tandaan mo, kadalasan yung pinakamalakas mag-down, sila rin yung walang ginagawa sa buhay. Practical tip, limitahan yung pakikipagkwentuhan sa mga taong walang ginagawa at walang ambisyon sa buhay. Piliin mong kausapin yung mga taong nagbibigay solusyon, hindi lang basta puro reklamo. Maghanap ka ng mga taong o circle nang manghihila sa'yo pataas, hindi pababa. Kung puro negative ang nasa paligid mo, hihilain ka niyan kahit anong sipag mo. Mas madaling umasenso kung positibo at solution-oriented ang mga nakakasama mo. Iwas-iwasan ng mga taong hihila sa'yo pababa. Malalaman mo yan pag ang tao hinihila ka pababa, yung parang masarap pakinggan dahil dinadala ka nila sa safe place para hindi ka mag-risk o ayaw nilang umunlad yung kakayaan mo. Isang kalabang mong ugali sa pagnenegosyo ay walang alam pero mayabang. May mga negosyanteng ayaw magtanong, ayaw mag-aral at piling alam na lahat. Yung tipong kahit mali na yung ginagawa, ipipilit pa rin kasi matagal ko na tong ginagawa. Yung mga salitaang alam na alam niya na lahat. Pero sa negosyo, hindi sapat yung tagal. Kailangan may tamang kaalaman. Kapag ayaw mong matuto, para kang lumalaban sa gera na walang bala. At minsan, yung pride natin ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi tayo umaasenso. Tandaan, walang nakakaya sa pagtatanong at pag-aaral. Mas nakakaya yung tuloy-tuloy kang nalulugi, umatindang training, magbasa ng libro, maghanap ng mentor. Gawin mo yan basta may kinalaman sa pagnenegosyo. Pwede ka rin manood ng mga educational video sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Pero pinakamas magandang gawin, magtanong sa may alam. Ang negosyo hindi basta hula-hula. Kailangan may alam. Mas mataas yung chance na umasenso kung handa kang magtanong at magadyas. Pinakamagandang gawin natin, magtanong sa may alam. Kasi sa 1,000 nilang pagkakamali, imagine mo, isang beses lang sila magtuturo. Yung 1,000 mali nila, hindi mo na pagdadaanan. Tinuro lang sa'yo ng 1 minuto. Sila, 10 taon nilang pinagdaanan yung mali na yun. 5 taon, 1 taon.
Pero ikaw, tinuro lang sa'yo ng 1 minuto. Diba? Good teacher. Experience ng iba ang pinakamagandang matutunan. Isa pang kalaban na ugali sa pagninegosyo ay reklamador. May mga negosyanteng kahit anong mangyari, reklamo kagad ang mukhang bibig. Mababa ang benta, reklamo. Walang customer, reklamo uli. Mainit ang panahon, reklamo uli. Pero kung iisipin mo, walang yumayaman na puro reklamo. Ang problema sa pagiging reklamador, nauubos yung oras at enerhiya sa paghahanap ng mali kaysa paghahanap ng solusyon. At habang busy ka sa pag-iyak sa sitwasyon, yung ibang tao busy sa paggawa ng aksyon para umasenso. Practical tip, sanayin mong hanapin lagi ang paraan, hindi dahilan. Kapag may problema sa benta, isipin mo agad kung anong pwedeng gawin. Mag-promo ba, magdagdag ng produkto o lupitan yung marketing strategy. Baka may problema sa strategy mo, sa marketing mo. Baka naman may problema sa produkto mo. I-analyze kung saan yung may mali. Bakit mababa ang benta? Walang yaman na galing sa puro reklamo. Mas may chance tayo magtagumpay kung hahanapin natin solusyon kaysa magligtas ng reklamo. Kakareklamo mo, wala ka nang nagagawa. Kakareklamo mo, na-stuck ka na dyan sa paniniwala na yan. Kung may problema, isipin, i-analyze at mag-adjust. Isa pang kalaban na ugali sa pagninegosyo ay maraming negosyante ang umaasa lang sa bahala na si Batman. Walang plano. Ayun yung mga mindset na sige, bahala na. Kung ano mangyayari. Yung tipong bukas, magbubukas ng negosyo. Pero walang ideya kung sino talaga yung target market. Paano ibebenta? Paano gagawin? Basta may pera at pwesto, go agad. Kahit walang direksyon. Ang problema sa walang plano, para ka nagmamaneho ng jeep ng walang preno. Oo, gagalaw ka, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero napakalaki ng chance na bumangga. Practical tip, gumawa ng kahit simpleng business plan. Mag-conduct ng feasibility study. Hindi naman kailangan ng sobrang komplikado. Basta malinaw kung ano yung produkto mo, sino yung target market mo, paano ka kikita, gumawa ng costing, at ano yung gagawin mo sa susunod na buwan. Ang business na walang direksyon, parang jeep na walang preno, delikado at walang kasiguraduhan. Malayo ang mararating ng negosyo basta may malinaw na ruta bago pa ito magsimula. Sa pangkalabang ugali ng pagninegosyo ay ikaw mismo. Madalas sinisisi natin ang kakompetensya, ang ekonomiya, inflation, o kahit sinong tao sa paligid natin. Pero minsan, ang tunay na kalaban ng negosyo ay ikaw mismo. Yung takot mong sumubok, yung katamaran mong kumilos, o yung kakulangan mo sa commitment para tapusin yung sinimulan mo. At kung ikaw mismo ay hindi handang baguhin yung ugali o mindset mo, kahit anong ganda ng produkto o laki ng puhunan na meron ka, hindi rin lalago ang negosyo mo. Kasi sa dulo, ikaw ang driver. At kung ikaw mismo ayaw umandar, syempre wala kang mararating. Practical tip, mag-self-check tuwing buwan. Tanungin mo yung sarili mo, ano yung ginagawa mo para umunlad yung negosyo mo? Kapag nakita mo paulit-ulit ang pagkakamali, mag-adjust ka agad bago pa lumala. Kung hindi ka willing magbago, wala ring magbabago sa negosyo mo. Ikaw ang CEO ng pangarap mo, at kung ikaw mismo ang pumipigil dito, walang makakapagpaandar kundi ikaw mismo. Bakit kailangan mo gawin yung mga tips na yan? Simple lang. Kung hindi mo gagawin to, kahit gaano pa kalaki ang puhunan mo o kahit gaano pa kaganda ang produkto mo, mauubos at mauubos yan. Negosyo ang labanan, hindi lang basta pera, hindi lang basta puhunan. Oras at disiplina, tamang mindset ang magpapanalo dito. Naniniwala ako na hindi hadlang ang maliit na puhunan o mabagal na simula. Pero malaking kalaban ang maling ugali at mindset. At kung gusto mong lumaban sa market, ayusin mo muna ang nasa loob na. Ang pinakamalupit na kalaban sa negosyo ay hindi yung inflation, hindi yung kapitbahay mo na may tindahan din. Ang kalaban mo, yung ugali mo na nagpapahinto sa'yo bago ka pa magsimula. Kalabanin mo to at paano mo to kakalabanin. Una, kilalanin mo kung alin sa 10 to ang meron ka. Pangalawa, gumawa ng malinaw na plano kung paano mo aalisin yun isa-isa. Pangatlo, humahanap ka ng mga taong magtutulak sa'yo pataas, hindi pababa. Ano yung posibleng magbago pag ginawa mo to? Kapag natanggal mo kahit kalahati lang ng mga ugali na to, mapapansin mo, ganado ka na magbukas ng tindahan, mas matino na yung takbo ng pera mo, mas malinaw ang direksyon mo, at mabilis ang pag-grow ng negosyo mo. Lahat ng malaking negosyo ngayon, nagsimula sa maliit. Pero lahat sila may isang bagay na pareho. Hindi nila hinahayaang talunin sila ng sarili nilang kahinaan.
hindi mo kontrolado ang bibili sa'yo ngayong araw. Pero kontrolado mo ang ibibigay mong effort sa negosyo mo. Effort at consistency ang magtataas sa'yo. Kaya ngayon, tanungin mo sarili mo, ako ba ang kalaban ng negosyo ko? At kung oo, simulan mo na ang laban. Dahil sa dulo, ikaw lang din ang makakapagpanalo ng sarili mong pangarap. At kapag nagawa mo yan, congratulations! Wala kahit sinong kalaban na pwedeng sumira sa'yo. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. Stay humble. Stay hustling. Bye-bye.